Naniniwala ka rin ba sa mga sinasabi nila na lahat daw ng nangyari sa ating buhay ay laging may dahilan? Paano kung naakit at nagkagusto ka sa isang tao na sa tingin ng karamihan, hindi nababagay sa'yo? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel and syempre kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia at pag-uusapan natin for today's video ang tungkol sa tukso at pang-aakit na naranasan ng ating letter sender na si Benji. Hindi na natin ito patatagalin pa, heto na ang ating tampok na kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na sa mga kwentong pelikula lang daw nangyayari ang nangyari sa buhay ko. Pero Mama Mia, nangyari po talaga ito sa akin. At ngayon ay gusto kong ikwento, maniwala man kayo't sa hindi, ang mahalaga sa akin ay naisulat ko ang storya ng buhay ko. Dear Mama Mia, ako si Benji, pero mas sanay ang lahat na tawagin akong Bench. Nung nangyari ang kwentong ito ay 24 na taong gulang lang ako. At nakatira pa kami noon sa bahay namin sa Paranaque. Mama Mia, nung mga panahon na yun, kahit ganun na ang edad ko, ay lagi pa rin akong nakatambay sa bahay. Hindi dahil wala akong gustong gawin sa buhay ko. Sa totoo lang, kabaliktaran yun. Katatapos ko pa lamang sa isang maikling kurso sa business management at nagsisimula na akong maghanap ng sarili kong direksyon. Kasama ang dalawa kong mga pinsan. Unti-unti naming binubuo ang maliit naming negosyo na buy and sell ng mga sasakyan. Hindi pa kami mayaman, lalong hindi pa kami malapit doon. Pero kumikita na kami ng sapat para maramdaman kong may sarili akong pinupuntahan. Ang problema lang Mama Mia, sa bahay namin, ako na lang ang natitirang anak. Ang ate ko ay nasa Belgium na kasama ang kanyang binuong pamilya. Ang kuya ko naman ay nasa Boracay at abala rin sa kanyang sariling negosyo pati na rin sa kanyang asawa na manganganak na nung mga panahon na yon. Ang mga magulang ko ay pareho ng retired Mama Mia. Dahil pareho na silang nakaretiro at wala ng mga obligasyon sa buhay, nakahiligan na nila ang bumiyahe. Kaya madalas ay silang dalawa na lang ang magkakasama sa mga lugar na dati ay pinapangarap lang nilang puntahan. Ganun yata talaga dahil natapos na ang mga responsibilidad nila sa kanilang mga anak, ngayon ay mga sarili naman nila ang kanilang ine-enjoy. At dahil ako ang bunso, naiwan sa akin ang malaking bahay. Kasama ang isang kasambahay na halos 3 taon ng bahagi ng buhay namin noon. Itago natin siya sa pangalang Sharon. Mama Mia, 21 years old na si Sharon. Maliit siyang babae, medyo malaman, at palaging nakatali ang kanyang buhok lalo na kapag siya ay nagtatrabaho. At may paraan ng pagsasalita siya na laging may halong paggalang kahit simpleng bagay lang ang pinag-uusapan namin. Sir, kuya, opo. Ganun siya lagi. Ganun siyang magsalita. Hindi kami close, Mama Mia. At least, yun ang akala ko. Hanggang sa isang gabi. Halos 12:00 na ng gabi nang makauwi ako noon galing sa Batangas.
May meeting kami ng mga pinsan ko tungkol sa isang sasakyan na balak sana naming kunin. Medyo natagalan kami dahil nagkaproblema noon sa mga papeles ng sasakyan. Kaya naman halos tulog na ang buong subdivision nang makarating ako sa bahay. Pagkababa ko ng sasakyan, napansin kong madilim ang garahe. Normal lang naman yun. Sanay na ako. Kaya naman, kinuha ko na lang ang susi ko para bubuksan ko yung gate. Mama Mia, ayoko naman kasi na manggising at mangistorbo pa ng iba dahil lang late akong nakauwi. Para wag nang magising si Sharon, ay ako nang nagbukas ng gate. Pero bago pa man ako makapasok, may gumalaw. Sa gilid ng garahe, sa may puno. Huminto ako. Hindi ko agad nakita kung sino yung gumagalaw. Hoy! Tawag ko. Walang sumagot. Napatingin ako sa paligid. May tao ba dyan? May kaluskos akong narinig. At doon ako kinabahan, Mama Mia. Baka pinasok na kami ng mga akyat bahay. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Kinuha ko ang baril na nakalagay sa sasakyan ko at marahang lumapit sa switch ng ilaw. Mama Mia, ang totoo hindi akin yung baril na yon. Sa papa ko. Meron kasi siyang ganon bilang proteksyon sa sarili niya at sa pamilya namin. Dati kasi madali lang at hindi mahirap ang kumuha ng ganon. Legal po yung baril na yon, Mama Mia ha. Nang buksan ko yon, may lalaking mabilis na lumabas mula sa likod ng puno. At kasunod noon ay walang iba kundi ang kasambahay naming si Sharon. Namumutla. Sir, napaatras siya sa sobrang gulat. Please sir, wag po. Bigla niyang sabi nung napansin niyang may hawak-hawak akong sandata. Tinitigan ko silang dalawa. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Walang maisagot si Sharon. Sharon, tinatanong kita. Sir, anong ginagawa niya rito? Nanginginig ang boses niya. Pinapasok ko po. Parang hindi ako makapaniwala. Pinapasok mo? Tumango siya. Sorry po sir. Tumingin ako sa lalaki. Oo nga, hindi naman siya mukhang magnanakaw. Naka-shorts at simpleng t-shirt lang siya noon. Pero hindi ibig sabihin noon ay ligtas na siya dahil hindi siya magnanakaw sa paningin ko. O ikaw, umalis ka na. Anong oras na? Nasa bahay ka pa ng iba? Hindi na ako naghintay. Ngayon, mabilis siyang tumango at lumabas ng gate. Naiwan kaming dalawa ni Sharon sa garahe. Tahimik siya, Mama Mia. Malamig ang hangin. Pero kitang-kita kong nanginginig si Sharon. Pumasok ka na, sabi ko. Mama Mia, pagkatapos kong maipasok ang sasakyan ay sinundan ko si Sharon sa kwartong inuukupan niya. At nung nakita niya ako ay doon na siya tuluyang umiyak. Please kuya. Hindi ako sumagot. Please, wag niyo po akong isusumbong kina mama at sir. Sharon, alam mo namang bawal yan, 'di ba? Oo po. Alam mong paulit-ulit na ibinibilin sa'yo ng mga magulang ko. Malinaw na wag kang magpapapasok ng ibang tao. Opo. Alam mo naman pala eh. At alam mong pwedeng may mangyari sa bahay habang tulog kaming lahat. Mano kung may kasama siya? Napayuko siya. So sorry po.
Huminga ako ng malalim, Mama Mia. Pilit pinapakalma ang aking sarili. Sino siya? Tanong ko. Boyfriend ko po. Napatingin ako sa kanya. Boyfriend? Opo. Gano'n na kayo katagal dalawa? 1 buwan mahigit na po. 1 buwan pa lang at pinapapasok mo na siya rito? Napaluha siya ulit, Mama Mia. Sorry po talaga, sir. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na magalit, ay bigla akong napagod. Sharon, alam mo naman na pinagkakatiwalaan ka dito, di ba? Opo, sir. Ikaw ba? May pinagkakatiwalaan ka ba dito na malapit sa'yo? Umiling siya. May pamilya ka ba, Sharon? Mama Mia, sa loob ng halos 3 taong paninilbihan ni Sharon sa amin, ay ngayon lang ako nagtanong sa kanya ng mga personal na bagay. Mas lalong bumaba ang tingin niya nung tinanong ko siya kung may pamilya siya. Wala na po akong mga magulang, sir. Doon ako natahimik. Hindi ko yun alam eh. 3 taon na siyang naninilbihan sa amin bilang kasambahay, pero ni minsan, hindi ko man lang naitanong ang mga bagay na yon. Wala akong alam tungkol sa kanya. May mga kapatid ka ba? May isa po akong kapatid. Nasa Davao at may sarili na rin siyang pamilya. Tumangu-tangu ako. Okay. Pinahid niya ang luha niya. Sige, pag-iisipan ko kung sasabihin ko ba kina mama at papa ang tungkol sa nangyari ngayong gabi. Pero sir, pag-iisipan ko, Sharon. Pero habang nag-iisip ako, gusto kong malaman mo na ayoko nang maulit pa ang nangyaring yon. Opo. Wag na wag ka nang magpapapasok ng kahit na sino, lalo na kung wala kaming alam, ha? Opo, sir. Sige, matulog ka na. Salamat po. Paglabas ko ng kwartong inuukupan niya, hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko, Mama Mia. Hindi naman siguro dahil sa lalaking pinapasok niya sa bahay, kundi dahil unang beses kong nakita si Sharon na hindi lang bilang isang kasambahay, kundi bilang isang tao na tulad ko ay may sariling problema at may sariling mga pagsubok din. May sarili ring takot at marahil may sarili ring buhay na hindi ko kailanman naisip na alamin. Kinabukasan, Mama Mia, kakaiba ang kilos ni Sharon. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Kapag may kailangan siyang itanong, saglit lang niya akong titingnan bago muling yumuko. Kuya, breakfast po. Sige, salamat. Gusto niyo po ng kape? Oo. Pagkatapos niyang magtimpla ay inilapag niya iyon sa mesa. Hindi siya gumalaw ng ilang saglit. May kailangan ka? Wala po, sabi niya habang umiiling. Okay, sige. Noong tumalikod siya, Mama Mia, ay tsaka ko naman tinawag ang pangalan niya. Sharon? Napahinto siya. Po? Huwag kang matatakot sa akin. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Opo. Noon ko napansin na may maliit siyang ngiti. At sa kung anong dahilan, hindi ko makalimutan ang ngiting iyon. Kinahapunan, Mama Mia, ay dumating sina Mama at Papa. Pero pagdating nila ay agad naman nilang sinabi sa akin na aalis ulit sila. 4 days kami sa Cebu, sabi ni Mama. Baka dumaan na rin kami sa Boracay. Ganda ng bakasyon niyo ah.
Oy, deserve namin to, Benji. Alam mo naman na ilang taon naming iginapang kayong magkakapatid. Oh, sige na, mag-enjoy kayo. Ikaw na muna dito ha. Opo. Pagkatapos ay tumingin si Mama kay Sharon. Sharon, ikaw na munang bahala kay Benji. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sharon, Mama Mia. At tandaan mo lagi, walang ibang tao sa bahay. Dagdag paalala ni Papa. Opo, sir. Nang makaalis sila kinabukasan ay biglang naging tahimik ulit ang bahay. Sobrang tahimik. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, naiwan kaming dalawa ni Sharon sa loob ng bahay ng buong maghapon. Hindi ko alam kung bakit pero simula noon mas napapansin ko na siya. Hindi naman dahil may ginagawa siyang kakaiba. Normal naman kung tutuusin ang ginagawa niya sa araw-araw. Nagluluto, naglilinis, nag-aayos ng mga gamit. Pero siguro dahil ngayon ko lang siya talagang tinitingnan, kaya napansin ko kung paano niya hinihila pataas ang buhok niya kapag naiinitan siya. Napansin ko kung paano siya napapangiti kapag may nakakatawang video sa cellphone niya. Kung paano siya kumakanta ng mahina habang naghuhugas ng pinggan kapag akala niyang walang ibang nakakarinig sa kanya. At minsan, kapag nagtatawanan kami sa simpleng bagay, nakakalimutan kong kasambahay namin siya. Ang nakikita ko lang, Mama Mia, ay si Sharon. Isang babae na nakakaakit naman pala lalo na kapag iyong tinititigan. Isang hapon, sobrang init. Wala akong lakad nun. Wala akong importanteng meeting. Konti rin ang trabaho sa negosyo dahil trinabaho na yun ng mga pinsan ko. Kaya naman, nagpasya na lang akong mag-workout. Pagkatapos noon ay dumiretso ako sa kwarto. Nakahiga na ako ng ilang minuto nang maalala kong sumasakit nga pala ang balikat ko. Tinawag ko si Sharon. Sharon? Po, kuya? Halika nga muna dito. Nung nakapasok na siya, ay tiningnan niya ako. May ipag-uutos po ba kayo, kuya? Marunong ka bang magmasahe? Konti po. Pwede mo ba akong tulungan? Sandali siyang nag-isip na para bang naiilang. Kung tutuusin, Mama Mia, late ko nang na-realize na nakakailang nga pala ang tanong na yun. Pero sumagot na siya. Opo. Masakit kasi ang balikat ko eh. Sige po. Unti-unti siyang lumapit. Humiga na po kayo. Napangiti ako. Grabe ka naman sa po. Halos magkaedad lang tayo. 2 taon lang yata ang tanda ko sa'yo. Napaka-formal mo. Sanay po ako eh. Napangiti siya sa sinabi ko. Humiga ako ng nakadapa. Unti-unti niyang minasahe ang balikat ko. At nakakagulat, Mama Mia. Napaka-humble lang pala niya. Hindi lang pala siya marunong ng konti. Magaling siyang magmasahe. Grabe, ang galing mo. Sabi ko na nasasarapan sa masahe at natatawa dahil nakikiliti ako ng konti. Mama ko po ang nagturo sa akin. Masahista po kasi siya sa lugar namin eh. Ganun ba? Ang galing ng mama mong magturo ah. Masarap kang magmasahe. Talaga po? Oo. Tumawa siya, Mama Mia. Yun nga po ang sabi sa akin ng boyfriend ko. Ewan ko pero biglang nagbago ang mood ko nung banggitin niya ang salitang boyfriend.
Pero syempre, ayokong ipahalata. Hindi ko gustong mahalata niya na medyo naninibugho ako dun sa sinasabi niyang boyfriend. Kung tutuusin, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay todo deny din ako sa sarili ko na paninibugho o pagseselos ang nararamdaman ko. Sandali kaming natahimik habang minamasahe niya ang balikat ko. Ang tanging maririnig lang ay ang electric fan at ang mahinang musika mula sa cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang naging iba ang pakiramdam ko sa paligid. Yung sinasabi nilang biglang nagbago ang atmosphere, ganon ang pakiramdam ko noon, Mama Mia. Siguro dahil unang beses kaming ganon katagal na magkasama nang malapit-lapit sa isa't isa, nang walang ibang ginagawa at magkadikit pa ang mga balat naming dalawa. Sharon, tanong ko habang minamasahe niya pa rin ako. Po, masaya ka ba dito? Huminto ang kamay niya. I mean, dito sa bahay. Opo. Nag-isip siya ng konti. Okay naman po ako dito. Okay lang? Masaya po. Masaya naman po? Bakit, may pero ba? Napabuntong hininga siya. Alam niyo po, kuya, mababait po kayo sa akin. Kaya masaya po ako dito. Pero may mga araw na namimiss ko rin yung buhay ko sa probinsya. Anong namimiss mo sa probinsya? Unang-una, yung pamilya ko. Tumahimik ako. Ikaw? Ako? Opo. Namimiss niyo rin po ba yung mga kapatid ninyo? Napangiti ako ng konti. Siguro? Siguro? Hindi po kayo sigurado? Sanay na kasi akong wala sila dito eh. Nung bata pa kami, sanay ako na laging wala ang mga magulang ko. Naghahanap buhay, nagtatrabaho para sa aming magkakapatid. At nung graduate naman ng kolehiyo ang ate ko, agad din naman siyang umalis ng bahay. Sumunod si kuya. Nalulungkot po kayo? Tanong niya. Medyo. Habang nag-uusap kami, hindi ko na namamalayan na nakatingin na pala ako sa kanya, Mama Mia. Nagkatinginan na pala kaming dalawa. At sa simpleng sandaling iyon ay may kakaibang bagay na nangyari. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Hindi ko alam kung attraction ba yun. Hindi ko rin alam kung dahil lang ba sa pagiging mag-isa o dahil lang ba napag-usapan namin ang lungkot na walang kasamang pamilya. Pero alam ko na bigla akong naging conscious sa presensya ni Sharon. At mukhang siya rin, Mama Mia. Mukhang ganun din ang nararamdaman niya para sa akin dahil bigla na lamang siyang umiwas ng tingin. Kuya? Tapos na po. Tumayo siya. Salamat Gumaan-gaan ang pakiramdam ko. Welcome po. Paglabas niya ng kwarto ay doon ko napagtanto kung gaano kadaling lumampas sa isang linya kapag hindi mo alam kung saan nakalagay ang linyang yon. Mama Mia, sinaway ko talaga ang sarili ko. Bakit ko ito nararamdaman? At bakit ko ito hinahayaan na maramdaman ko? Kasambahay namin si Sharon. Hindi naman sa minamaliit ko siya, Mama Mia, pero amo at empleyado ang relasyon dapat naming dalawa at wala ng iba pa. Sinaway ko ng paulit-ulit ang sarili ko. Ayokong mangyari yon. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil
Alam kong may kapangyarihan ako sa sitwasyon at ayokong maging dahilan ang kapangyarihan na yon para mapilitan siya sa akin. Kinagabihan, naghapunan kami sa kusina. Hindi sa dining room, kundi dun sa kusina talaga. Simple lang. May 2 plato, 2 baso, at isang ulam na si Sharon mismo ang nagluto. Ang sarap naman ito. Hindi ko mapigilang purihin siya. Salamat po. Sharon? Sir? Pwede bang wag mo na akong tawaging sir, o kuya, opo o opo? Lalo na kapag tayong dalawa lang? Napatingin siya sa akin. Ano pong itatawag ko sa inyo? Bench na lang. Napangiti siya. Parang nakakaasiwa po. Parang hindi po ako bagay na tumawag sa iyo ng ganon. Subukan mo. Huminga siya ng malalim. Bench, sabi niya. Hindi ko napigilang ngumiti. Kaya mo naman pala eh. Ganon ang itawag mo sa akin ha. At mula noon ay nagbago na ang paraan ng pakikipag-usap namin sa isa't isa. Hindi na siya palaging nakayuko, Mama Mia. Hindi na rin siya natatakot. Mas marami na siyang kwento, lalo na kapag kaming dalawa lang. Mas marami na rin akong nalalaman tungkol sa pagkatao at sa buhay niya. At habang tumatagal, mas nagiging delikado. Dahil hindi na lang ako naaakit sa kanya, Mama Mia. Hindi na lang pisikal na atraksyon ang nararamdaman ko para kay Sharon. Kundi totoong nagugustuhan ko na siya. Bilang isang babae, bilang isang potential na karelasyon. Sa 3 gabi nang wala ang mga magulang ko dahil nasa Cebu, dun may nangyaring hindi ko inaasahan. Umulan ng pagkalakas-lakas ng gabing yon. Biglang nawalan ng kuryente ang buong subdivision. Napakadilim. Bench? Narinig ko ang boses ni Sharon mula sa hallway ng bahay namin. Ewan ko pero nakaramdam ako ng tila natatakot ang boses niya. Sharon? Bench, nasaan ka? Nandito ako sa sala. Maya-maya pa ay hindi siya nagsalita. Nasaan ka? Ulit niya. Nasa sala ako. Hintayin kita dito. Maya-maya pa ay nakita ko siya na may daladalang flashlight. Bakit parang nanginginig ka? Natatakot ka ba? Kinakabahan ka? Konti. Nahihiya niyang pag-amin. Takot ka sa kidlat at kulog, ano? Tumango siya, Mama Mia. Simula pa bata, takot na talaga ako dun. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa. Tahimik kaming nakinig sa ulan. Hanggang sa biglang kumidlat at napalingon at napatalon siya papalapit sa akin. Okay ka lang? Tanong ko. Oo. Nahihiya niyang sagot. Pero alam kong hindi siya okay, Mama Mia. Kaya naman, inilapit ko ang flashlight sa gitna naming dalawa. Relax ka lang. Ngumiti siya. Salamat. Ilang minuto kaming walang imik. Hanggang sa tinawag niya ang pangalan ko. Bench, may itatanong ako sa'yo. Sige, ano yun? Galit ka pa ba sa akin? Galit? Bakit naman ako magagalit? Yung nahuli mo ako,
yung pinapasok ko yung boyfriend ko. Nagalit ka ba? O galit ka pa ba? Napaisip ako, Mama Mia. Ang totoo, nakalimutan ko na nga ang insidenteng yun. Nakalimutan ko na rin ang tungkol sa boyfriend niya. Kung hindi niya lang sana binanggit, hindi ko maaalalang may boyfriend pala siya. Hindi, sagot ko. Talaga? Oo. Yung nangyari nung gabing yun, past na yun. Tapos na yun. Pero napagtanto ko na ang laki talaga ng pagkakamali ko nun. Tama ka. Paano nga pala kung masamang tao pala siya o may mga kasama pala siya, 'di ba? Sharon, tumingin siya sa akin. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Hindi kita tatanggalin sa trabaho dahil lang doon. At huwag kang mag-alala. Hindi ko naman yun sinabi sa mga magulang ko. Lalo't first time pa lang naman nangyari yun. Napaluha siya ng bahagya. Salamat ha. Yun kasing unang mga amo ko. Konting pagkakamali. Sinisigawan ako. Minsan nga, napagbuhatan pa ako ng kamay ng anak nila. Talaga? Ilang taon ka nun? 3 taon ka lang dito sa amin, di ba? 16 years old. Minor de edad ka pa, nagtatrabaho ka na? Oo, kailangan eh. Pero teka nga, hindi ka ba nagsumbong nung sinaktan ka? Hindi na. Wala rin naman akong mapapala. Wala rin namang maniniwala at makikinig sa akin. Salamat ha. Ulit niya ng kanyang pasasalamat. At bago ko pa maisip ang susunod kong sasabihin, Mama Mia, ay inilapit na niya ang kamay niya sa akin. Hindi niya ako agad hinawakan, na para bang naghihintay lang siya na ako ang maunang humawak sa kanya. At doon ko na intindihan, Mama Mia. Kakaibang babae talaga si Sharon. Hindi siya katulad ng mga babaeng nakilala ko o mga naging karelasyon ko dati. Siya, lagi siyang naghihintay na ikaw bilang lalaki ang mauunang kumilos. Hindi ko alam kung dahil ba sa estado niya sa buhay o ganun lang talaga siya. Mama Mia, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong hawakan ang kaniyang kamay. Habang takot na takot siya sa kulog at kidlat, gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang halikan. Kaya lang, Mama Mia, gusto ko rin siyang igalang. Hindi ko nga alam na meron pala ako nun eh. Na may kakayahan pala akong huminto sa gitna ng tukso. Kasi dati, hindi ko naman nagagawa yon. Sa mga dati kong girlfriends, wala pang ang 1 buwan, lagi nang may nangyayari sa amin. Ako pa nga ang nag-i-initiate. Ako ang laging nagyayaya. Minsan, ako ang nagpupumilit. Pero kay Sharon, hindi ko maintindihan ang damdamin ko. Bakit parang gustong-gusto ko siyang alagaan? Bakit parang gustong-gusto ko siyang protektahan? Sa huli, ay ako ang unang umatras. Sharon, po, mas mabuti pang matulog na tayo. Tahimik siya, Mama Mia. Pagkatapos ay tumango. At sa gabing yun ay pareho kaming natulog na may isang tanong na hindi namin binigkas. Paano kung iba yung sitwasyon namin? Paano kung hindi niya ako amo at hindi ko siya kasambahay? Paano kung normal lang kaming magkakilala? Pagbalik ni na Mama at Papa makalipas ang 4 na araw, ay normal lang ang lahat. O dapat sana, normal lang ang takbo ng lahat.
Pero ramdam ko, alam ko, hindi na kami katulad ng dati ni Sharon. May lihim na kaming alam. Hindi lihim na may ginawa kaming masama o may ginawa kaming bawal. Kundi lihim dahil may mga nangyayari na sa loob ng aming mga damdamin na pilit naming itinatago at ikinukubli sa isa't isa. At habang lumilipas ang mga linggo, lalo kong naintindihan, Mama Mia, na kapag may matinding atraksyon kayong nararamdaman sa isa't isa, napakahirap umiwas. Napakahirap lumayo. Napakahirap na wag patulan ng tukso. Mama Mia, kung gusto kong makilala si Sharon ng tunay, alam kong kailangan kong alisin ang pagitan namin bilang amo at empleyado. Kaya isang araw, kinausap ko si Mama. Ma, may favor sana akong hihilingin. Ano yun? May tao sana akong gustong tulungan na makahanap ng trabaho. Talaga? Sino naman? Si Sharon po. Nagulat siya. Ano? Si Sharon? At bakit? Ano kasi ma, nalaman ko na nakapag first year college pala si Sharon. Kaya, sayang naman 'di ba kung magiging kasambahay lang siya habang buhay. Nag-working student pala siya dati, pero hindi lang niya natapos. Mama Mia, hindi ko na binanggit kay Mama ang tungkol sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung may idea ba si Mama. Pero nung tignan niya ako ng makahulugan ay naging defensive ako. Ano kasi ma, may opportunity sa isang kaibigan ko. Nangangailangan siya ng assistant. Tapos, mas maganda yung salary niya. Hindi ako nagsinungaling ng buo. Pero hindi ko rin sinabi ang buong dahilan ko, Mama Mia. Tanungin mo si Sharon. Kausapin mo siya. Pero anak, kakayanin mo bang mag-isa dito? Alam mo naman lagi kaming umaalis ng papa mo. Sino na lang maglilinis? Sino magme-maintain ng bahay? Kaya ko po yan, ma. O di kaya'y mag-hire na lang tayo ng iba. Yung mas matanda-tanda. Huwag yung bata kasi 'di ba? Sayang ang mga oportunidad para sa kanila. Tumango-tango si Mama sa akin, Mama Mia. Pagkalipas lang ng isang linggo ay nalaman ko na naghanap na pala si Mama ng kapalit ni Sharon. Mama Mia, isang araw, wala ang mga magulang ko. May inatinan silang event. Siyempre, lagi silang magkasama. Nasa bahay lang ako noon at nagkulong sa kwarto ko dahil nagde-develop ako ng pwedeng maging official logo ng bagong negosyo na itatayo namin ng mga pinsan ko. 12:00 na ng tanghali nung nakaramdam ako ng gutom. Kaya lumabas ako ng kwarto. Paglabas ko ng kwarto ay hindi ko mahanap si Sharon. Sharon? Sharon? Tawag ko. Pero wala pa rin siya. Kaya pumunta na ako ng kusina. Nakita kong may lutong ulam na sakalan. Meron na ring nakasalang na kanin sa rice cooker. Dahil gutom na ako ay hindi ko na hinintay si Sharon. Kumuha na ako ng plato at nagsandok ng kanin at saka ulam. Kumakain ako noon, Mama Mia. Pagkatapos kong kumain ay hinugasan ko ang mga pinggan na pinagkainan ko. Pabalik na sana ako ng kwarto nung makasalubong ko si Sharon na galing sa labas ng garden. Kumain ka na ba? Tanong ko. Tumango lang siya, Mama Mia, pero hindi sumagot.
Lalagpasan na sana niya ako pero nakaramdam ako na may kakaiba. Sharon, ayos ka lang ba? Tumango ulit siya pero hinawakan ko ang braso niya. Hindi ka ayos eh. May problema ba? Wala po. Sharon, pwede mong sabihin sa akin kung anong problema mo? Wala nga po. Anong problema mo? Pera ba? Hindi lahat tungkol sa pera. Bigla siyang naging malamig sa kanyang pagsagot. Ano bang problema mo, Sharon? Ikaw. Ikaw ang problema ko. Ano? Anong ako ang problema mo? Akala ko magkaibigan tayo. Akala ko okay ka sa akin. Akala ko okay tayong dalawa. Okay naman talaga tayong dalawa eh. Bakit? Sino bang may sabi sa'yo na hindi tayo okay? Eh bakit mo ako paaalisin? Bakit parang ayaw mo sa akin dito sa bahay? Nagulat ako, Mama Mia. Oo nga pala. Hindi ko nga pala siya kinausap tungkol sa bagay na yon. Dumiretso akong nakipag-usap kay Mama. Ayoko na kasi na tumanggi siya, Mama Mia. Dun kasi sa kaibigan ko ay may tsansa si Sharon. Pwede siyang makapag-aral kung gugustuhin niya. At pwede rin siyang ma-promote, Mama Mia. Hindi naman sa ganun, Sharon. Ang sabihin niyo, ayaw niyo sa akin. Hindi ganun. Ang totoo niyan. Natigilan ako. Ayokong aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Maging ako sa sarili ko, hindi ko alam kung bakit ko itinatago ang bagay na yun. May nagawa po ba akong mali? O baka nagsisinungaling lang kayo? Baka galit pa rin kayo tungkol dun sa nangyari? Huwag kayong mag-alala. Nakipaghiwalay na po ako sa boyfriend ko. Hindi na po mauulit ang bagay na yun. Nagpupumiglas siya at pilit na tinatanggal ang kamay ko sa braso niya. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Agad ko siyang hinila pagkatapos ay niyakap. Lalo siyang nagpupumiglas na bitawan ko siya. Hindi ko na napigilan pati ang paghalik ko sa mga labi niya noon, Mama Mia. Nung dumampi ang labi ko sa labi niya, ay pareho kaming natigilan dalawa. Sorry Sharon. Pagkasabi ko ng sorry ay siya naman ang sumunggab ng halik sa akin. Oo, hinalikan niya ako ng mariin. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Mama Mia, tinutugon ko na ang mga halik ni Sharon. Bago ko pa man mapigilan ng mga nangyayari ay nakita ko na lang ang sarili ko na nasa ibabaw na ni Sharon at nasa kama ko na kaming dalawa. Hindi ko na po idedetalye ang lahat, Mama Mia. Basta sa araw na yun, kahit na tanghaling tapat at mainit sa labas, walang nakapigil sa nagiinit din naming mga damdamin. May nangyari sa aming dalawa ni Sharon. Pagkatapos na may mangyari sa amin ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at nakatulog ako. Siguro dahil sa sobrang pagod, sa sakit ng ulo ko at ng mata ko dahil sa paggawa ng logo, at sa pagka-drain na rin ng energy ko dahil sa nangyari sa amin ni Sharon. Kinahapunan, Mama Mia, nung magising ako ay nakabalik na ang mga magulang ko. Oh, buti naman at gising ka na. Halika na at kumain na tayo. Tikman natin ang luto ng bago nating kasama dito sa bahay. Nagulat ako. May bago kaming kasama sa bahay? Pinakilala sa akin ni Mama ang bago naming kasambahay. Halos kasing edad ng ate ko.
May mga anak na kaya magdi-day off siya 2 beses sa isang buwan. Habang kumakain kaming tatlo ay napansin ko na hindi ko nakikita si Sharon sa paligid. Inisip ko na lang, Mama Mia, na baka may inutos sa kanya si Mama. Hinayaan ko na lang. Pagkatapos naming kumain ay hindi ko pa rin nakikita si Sharon. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ma? Nasaan nga pala si Sharon? Sharon? Bakit? Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Nagpaalam po saan? Bakit kailangan niya magpaalam? Saan po siya pupunta? Akala ko nakapag-usap kayong dalawa dahil yun ang sabi niya sa amin eh. Ma, naguguluhan ako. Ano bang ibig niyong sabihin? Diba sabi mo na may ibibigay kang trabaho kay Sharon? Dun sa kaibigan mo? Kaya nga tayo naghanap ng ibang kasambahay, di ba? Oo nga po. Anak, nung sinabi ko yun kay Sharon, sabi niya nakapag-usap na raw kayo tungkol dun. Sabi nga niya, ngayon daw ang alis niya eh. Po? Umalis na po ba siya? Oo, kanina pagdating namin. Parang inantay lang niya kami. Naka-ready na yung mga maleta niya eh. Naka-ready na yung mga gamit niya. Inantay niya lang yung papalit sa kanya tsaka kami ng papa mo. Nung sinabi ko na magpaalam sa'yo, sabi niya nagpaalam na raw siya. At kakatulog mo lang daw kaya wag na lang ka naming gisingin. Mama Mia, natigagal ako sa mga narinig ko mula sa mama ko. Hindi ko akalain na may binabalak na palang iba si Sharon. Teka nga, ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang nangyayari sa inyong dalawa ni Sharon? Alam mo, Bench, napapansin ko ha, parang may kakaiba sa inyong dalawa. Sabihin mo nga sa akin, may nangyari ba? Ma, wala po. Wala po. Bench, mas matagal ako sa mundong to, kaya wag mo akong pinagloloko ha. Ginalaw mo ba si Sharon? Ano bang ginawa mo sa kanya? Ma, wala nga po. Pero bakit ganyan kayong dalawa? Sige na ma, hanapin ko na lang muna si Sharon. Kakausapin ko na muna siya. Hindi ko na inantay na sumagot si Mama. Agad na akong pumasok sa loob ng kwarto at kinuha ang cellphone ko. Tinawagan ko ang number ni Sharon, Mama Mia. Kaya lang, out of coverage area. Ayaw. Kumunek nung tawag. Nakatatlo o 4 na beses yata akong dial sa number niya. Nung naisipan kong hanapin siya sa Facebook. Pero wala din akong nakita, Mama Mia. Walang Sharon doon. Hindi na ako mapakali nung mga panahon na yon. Hinakabahan na ako. Ano bang nangyari? Ano bang nagawa ko? Kaya tinext ko si Sharon. Tinanong ko siya kung nasaan siya pero wala akong nahanap na reply. Mama Mia, totoo nga siguro ang sabi ng iba eh. Kapag may isang tao na ayaw magpahanap, kahit anong gawin mo, kahit halughugin mo pa ang buong mundo, hinding-hindi mo talaga siya mahahanap. At yun ang nangyari sa aming dalawa ni Sharon. Tahimik na lang ako. Lumipas ang 3 linggo. Wala akong ni isang balita tungkol kay Sharon. Hanggang isang araw, Mama Mia, habang nagdadrive ako, ay may napansin akong parang pamilyar na bulto at hulma ng katawan. Nadaanan ko siya. Muntik na nga akong mabangga dahil bigla akong lumingon. At nung masigurado kong si Sharon nga yun, ay tinigil ko ang sasakyan. Kahit pa matow ako, kahit pa matikitan ako, wala na akong pakialam. One way kasi yung daanan kaya hindi ko magawang mag-U-turn.
Pero Mama Mia, nung patakbo na ako papunta sa kanya ay tsaka naman nakasakay ng jeep si Sharon. Agad akong tumakbo pabalik sa sasakyan ko. Pero habang ginagawa ko yun ay sigaw ako ng sigaw sa pangalan niya. Na para bang walang ibang tao sa paligid. Na para bang hindi nakakahiya ang aking ginagawa. Mama Mia, nung nakarating na ako sa sasakyan ko ay agad ko itong pinaharurot ng takbo. Sinundan ko yung jeep na sinasakyan niya. Pero napakahirap po sundan ng jeep dahil tigil ito ng tigil. Hanggang sa bigla na lang itong tumigil sa isang kanto. At nakita kong pababa si Sharon, Mama Mia. Agad kong pinahinto ulit yung sasakyan. Tumakbo ako at nilapitan ko siya. May isa siyang dalang lumang backpack. Sharon? Sharon, ikaw nga! Hindi na ako nag-antay pa ng sagot niya o ng pagngiti at pagbati niya rin sa akin. Niyakap ko siya. Mahigpit na mahigpit. Ano ba, Bench? Pwede ba bitawan mo nga ako? Nakakahiya ka. Sharon, saan ka ba nanggaling ah? Bakit bigla kang nawala? Di ba ito gusto mo, Bench? Di ba pinapalayo mo ako sa'yo? Hindi naman sa ganun. Kung ganun, bakit mo ako hinihanap ng ibang trabaho? Oo nga pala. Bakit hindi ka pumasok dun sa kaibigan ko? Tinext ko sa'yo yung address ah. Hired ka na dun. Bakit kahit isang araw hindi ka raw nagpakita sa kanya? Ano ba talaga ang pakay mo, Bench? Bakit mo ginagawa ang bagay na to? Bakit mo ko pinapunta dun sa kaibigan mo? Sharon, pwede ba mag-usap muna tayo? Halika, sakay ka muna. Pupunta tayo sa lugar na makakapag-usap tayo ng maayos. Hindi na, Bench. Marami akong ginagawa eh. Hindi ako papayag. Kailangan nating mag-usap ngayon. Mama Mia, siguro sa kawalan niya ng kontrol sa mga nangyayari ay bumuntong hininga siya. Pagkatapos ay lumayo siya sa akin at naglakad palapit sa kotse ko. Oh, saan ba tayo mag-uusap? Halika na. Agad akong pumunta sa kotse. Binuksan yun at pinasakay siya at saka pinatakbo. Pumunta kami sa isang hindi kilalang kainan. Medyo may kalayuan yun. Doon kami nagpupunta ng mga pinsan ko kapag gusto naming makapag-usap ng maayos tungkol sa trabaho. Hindi kasi marami ang tao doon, tahimik. Kaya nakapag-usap kami ng maayos. Pagpasok pa lang sa loob ay sinabihan ko na agad yung waitress na yung order ko na lang lagi ang ibigay sa amin. Pagkaupo ay tinitigan ako ni Sharon. Wala na akong kahit na anong obligasyon sa'yo, ha? Hindi na kita amo. Pwede ba bilisan mo na ang pagkukwento? Bilisan mo na ang pagsasabi sa akin kung ano mang gusto mong sabihin dahil busy ako. Sharon, inihanap kita ng trabaho dahil sayang ang potential mo. Sayang ka. Hindi naman sa minamaliit ko yung mga kasambahay pero may pupuntahan ka pa. At dun kung gusto mo makapag-aral, makakapag-aral ka. Ginagawa ko yun para sa'yo. Tumahimik siya, Mama Mia. Galit ka ba sa akin dahil dun? Hindi. Ang totoo, nagpasalamat ako sa'yo eh. Kasi nakita ko talaga. Nakita ko kung anong gusto ko. San ka na nga pala nagtatrabaho ngayon? Bakit hindi ka pumunta dun sa kaibigan ko? Ayos naman ako, Bench. Tulad nga ng sabi mo, baka nga ako lang ang hindi nakakakita ng potensyal ko. Dahil may nakilala akong isang kaibigan. Dun, nakapagtrabaho ako sa isang maliit na hotel. Receptionist. Mas mataas ang sahod kaysa sa sinasahod ko sa bahay ninyo. May day off din ako.
At higit sa lahat, naibigay ko ang gusto mo na lumayo ako sa'yo. Sharon, hindi naman kita gustong lumayo sa akin. Hindi nga ba, Bench? O baka hindi mo lang maamin sa sarili mo na ikinakahiya mo ako? Ha? Anong ikinakahiya kita? Saan naman nanggaling yan? Bench, hindi mo naman kailangang sabihin sa akin ng direkta ang mga salitang nahihiya ka sa akin o kinakahiya mo ang trabaho ko. Nararamdaman ko yun, Bench. Tingin mo ba? Kaya mo ginagawa ang mga bagay na yan para tulungan ako? Kaya mo ako inirefer dun sa kaibigan mo para matulungan ako? Para ma-unlock yung potential ko? Ganun ba talaga ang pinapaniwala mo sa sarili mo, ha? Anong ibig mong sabihin, Sharon? Bench, pwede ba wag kang magpaka-ipokrito? Maging totoo ka naman sa sarili mo. Ginagawa mo yun dahil ayaw mong masabihan ng ibang tao na isang kasambahay ang babaeng kasama mo, 'di ba? Ayaw mong masabihan ng ibang tao na nagkagusto ka sa isang kasambahay? Kaya pinipilit mo akong magbago, Bench. Pinipilit mo kunwari na abutin ko yung potensyal ko, pero ang totoo para yun sa'yo. Natahimik ako, Mama Mia. Sa totoo lang, parang may spot siyang nasagi sa loob ko. Hindi ko man maamin pero parang totoo ang sinasabi niya. Oo, totoong ginagawa ko yun dahil gusto kong tulungan si Sharon. Pero part of it, ginagawa ko rin yun, Mama Mia, para sa sarili ko, para hindi ako mapahiya. Nung hindi ako makasagot ay tumayo si Sharon. Busog pa ako. Ikaw na lang kumain ng in-order mo. Sige. Mula ngayon, magkalimutan na sana tayo. Mama Mia! Hindi pa rin ako makagalaw hanggang sa tuluyan nang nakalabas si Sharon sa maliit na kainan na yun. Ewan ko kung ilang sandali akong natahimik. Pero nung napagdesisyonan kong habulin siya ay hindi ko na siya mahanap. Sa mga sumunod na araw, hindi ko magawang abangan si Sharon kung saan ko siya nakita na bumaba ng jeep, Mama Mia. Alam kong nasa paligid lang noon ang tinitirhan niya. Hindi ko magawa yun dahil ang totoo, nahihiya ako. Nahihiya ako dahil nadiskubre niya ang kahinaan ko. Ang kahinaan ko na nakikinig sa sinasabi ng ibang tao. Ang kahinaan ko na pinapakinggan at inaalala kung mapapahiya ba ako sa iba. Tama siya Tama siya ng kanyang sinabi. Hindi ko ginagawa ang bagay para matulungan lang siya. Ginagawa ko yun para maiangat siya. Nang sa ganun, kapag naipakilala ko na siya, ay hindi naman ako katawa-tawa. Nakakahiya, Mama Mia, ano? Nakakahiya na low-key lang ang pagiging matapobre ko. Lumipas ang 3 buwan. Sinabi ko sa sarili kong hindi ko na lang ipupursu si Sharon. Sinabi ko sa sarili ko na hahayaan ko na lang siyang lumigaya. Siguro naman makaka-move on din ako. Siguro naman makakahanap din ako ng iba. At si Sharon, alam na alam kong makakahanap siya ng lalaking nababagay para sa kanya. Pero isang araw, sinamahan ko si Mama sa ospital. May kukunin kasi kaming mga lab results para sa quarterly check-up nila ni Papa. Pero Mama Mia, para po akong namalikmata. Dahil sa pinakadulong bahagi ng hallway ay may nakita akong babaeng buntis. Hindi naman kalakihan ng tiyan pero alam kong buntis yun. Pero ang mas nakakabahala sa paningin ko ay si Sharon yun, Mama Mia. Hindi ko na namalayan na sinusundan ko na pala yung direksyon nung buntis. Sumusunod din pala si Mama sa akin.
Nasa likuran ko pala siya, tawag siya ng tawag, pero nakafocus ako dun sa buntis na sinusundan ko. Ilang saglit pa ay nahabol ko na nga yung babae. At nung tawagin ko ang pangalan niya ay lumingon siya. Si Sharon nga. At nasa klinik siya ng isang OBGYN, Mama Mia. Sharon? Sa likod ko ay nagsalita din si Mama. Sharon, kumusta ka na? Ang mukha ni Sharon noon ay hindi maipinta. Para siyang nagulat na ewan. Bench? Ma'am Amy, anong ginagawa niyo dito? Sharon, ikaw talaga yan. Bakit nandito ka at bakit parang may umbok ang tiyan mo? Buntis ka ba? Yumuko siya, Mama Mia. Sige po, tinatawag na po ako ng doktor. Timing naman noon na tinawag ang pangalan niya. Agad akong hinila ni Mama papunta dun sa pupuntahan namin, sa laboratory. Halika na nga, malilate pa tayo dun sa doktor eh. Sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong samahan, sana papa mo na lang sinama ko dito. Ako naman ay tila isang hangin na sumusunod lang sa utos ng mama ko. Pagkalabas namin ng ospital ay agad ko siyang hinatid kung nasaan naghihintay si papa. Agad din akong nagpaalam at bumalik dun sa ospital kung saan kami nanggaling. Mama Mia, sakto naman na nandun pa si Sharon. Kalalabas lang niya mula sa OBGYN clinic. Sharon? Sharon, buntis ka? Oo. Akin yung pinagbubuntis mo, 'di ba? Pwede ba? Huwag kang ang assuming, Bench. Sharon naman, no. Ilang buwan na ba yan? Maglilima na ba? Akin yan eh. Tahimik lang siya, Mama Mia. Paano naman kung sa'yo? Sharon, please. Paninindigan kita. Wow, ha? Hindi ko naman hinihiling na panindigan mo ako, Bench. Kaya ko sarili ko. Kaya kong buhayin ang batang to. Please lang, umalis ka na. Nagpumilit ako, Mama Mia. Sinusundan-sundan ko siya kahit tinataboy niya ako. Sinusuyo ko siya. Doon ko lang napagtanto na hindi pa pala ako nakapag-move on sa kanya sa kabila ng ilang buwan naming hindi pagkikita. Pero kahit anong gawin ko, napakatigas ni Sharon. Kahit anong suyo ko sa kanya, tila ayaw niya talaga. Hanggang sa wala na akong ibang maisip na paraan. Isang araw, habang nasa kusina ang mga magulang ko at kumakain ng almusal, ay nakipag-usap ako sa kanila. Hindi ko alam kung paano nila tatanggapin ang ibabalita ko. Pero ang alam ko, Mama Mia, kailangan ko nang umamin kung ano ba talaga ang nangyayari sa buhay ko. Noon ay dahan-dahan kong kwento sa mga magulang ko ang nangyari. Siyempre, hindi ko sinabi na may nangyari sa amin ni Sharon na hindi kami magkarelasyon. Ang sinabi ko ay mag-boyfriend at girlfriend kaming dalawa. Ayoko namang sirain ang imahe ni Sharon sa harap ng mga magulang ko, Mama Mia. Sabi ko, girlfriend ko si Sharon. Sabi ko na insulto siya nung pinapalipat ko siya dun sa kumpanya ng kaibigan ko. Well, totoo naman yun. Nainsulto at nasaktan naman talaga siya. Pero yung girlfriend-boyfriend na part ay hindi yun totoo. Sinabi ko na rin sa mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ni Sharon. Sinabi ko na rin sa kanila na ayaw ni Sharon na maging bahagi ako ng buhay ng anak namin. Dahil ang tingin niya ay kinakahiya ko ang dati niyang trabaho. Kilala ko ang mga magulang ko, Mama Mia. Sila yata ang pinaka-sensible people na nakilala ko. Ayaw na ayaw nilang may nawawala sa kanilang pamilya at sa kanilang mga kadugo.
Kaya nung araw din na yon ay sinamahan ako ng mga magulang ko na puntahan si Sharon. Kahit hindi namin alam kung saan siya nakatira, inabangan talaga namin siya dun sa binabaan niya ng jeep. Halos 3 oras kaming nag-abang dun hanggang sa namataan ko nga si Sharon. Ang mama ko ang unang lumabas ng sasakyan at nakipag-usap sa kanya. Napilitan si Sharon na sumakay sa sasakyan. Pagkatapos ay pumunta kami sa isang restaurant. Doon na sinabi ng mga magulang ko na alam na nila ang lahat. Gulat na gulat si Sharon. Alam na naming mag-boyfriend at girlfriend kayo dati. Wala naman na kaming magagawa. At isa pa, Sharon, hindi naman namin tututulan ng anak namin kung sino ang mamahalin niya. Alam namin na nasaktan ka ng anak namin. Pero maniwala ka, Sharon. Mahal ka ni Benji. Inamin niya yun sa amin at gusto niyang maging bahagi ng buhay ninyong dalawa ng anak niyo. Pagkatapos ng mahaba-habang paliwanagan ay hiniling ni Sharon na mag-usap muna kaming dalawa. Nung nag-usap kami ay hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Agad akong lumuhod sa harap niya at nagmakaawa. Humingi ng tawad, paulit-ulit. Inamin ko rin na oo. May bahagi sa akin noon na nahihiya, lalo't iniisip ko na anong sasabihin ng iba kung isang kasambahay ang aking girlfriend. Sa huli, Mama Mia, ay nagkapatawaran din naman kami ni Sharon. Sa huli ay natanggap din niya na totoo ang naramdaman ko para sa kanya. In short, Mama Mia, sa huli ay naging kami ni Sharon. Bago matapos ang araw na yon ay tinawagan ni Sharon via video call ang kapatid niya sa Davao. Ito na lang ang natitira niyang kamag-anak bukod sa mga tiyahin at tiyuhin. Pinalam niya ang kanyang sitwasyon at pinaalam niya na magpapakasal kaming dalawa sa lalong madaling panahon. Magkalipas lang ng halos 1 buwan ay ikinasal kami ni Sharon sa West. Pinalipad namin papuntang Maynila ang kanyang kapatid at ang asawa at anak nito. Pagkatapos ng aming kasal, wala pang 3 buwan ay nanganak na si Sharon. Masayang-masaya ang mga magulang ko, Mama Mia. Sabi nila doon na lang daw kami sa malaking bahay dahil wala naman daw ibang titira doon lalo pat palakad-lakad at pabakasyon-bakasyon na lang sila. Bago mag-1 taon ang anak namin ay kinasal din kami ni Sharon sa simbahan. Sa ngayon, Mama Mia, ay masaya ang aming pamilya. Hindi perpekto, may mga pagsubok na pinagdadaanan sa araw-araw pero masasabi kong kontento ako. 2 na rin ang anak namin ni Sharon. At Mama Mia, nag-aaral si Sharon ngayon para tapusin ang kanyang kurso. Hindi dahil kailangan, kundi dahil sabi niya, yun daw talaga ang isa sa mga pangarap niya. Mama Mia, hindi man palaging nangyayari sa totoong buhay, pero sa aming dalawa ni Sharon ay naging totoo ang isang mala fairy tale na kwento ng isang amo ay nagmahal at umibig sa kaniyang kasambahay. Maraming salamat po, Mama Mia. Hanggang dito na lang, lubos na nagmamahal. Benji. Yan ang tinatawag na sana all. Grabe naman, nakakakilig naman ang kwentong to. Totoo yung mga ganun may mga pangyayari talaga na hindi ka panipaniwala para sa iba, pero para sa iba naman ay nangyari sa kanilang buhay. At oo, totoo yung fear talaga ni Benji. Kasi lahat naman tayo somehow, hindi naman siguro natin, ako wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao ngayon. Pero dati, importante sa akin ang opinyon ng iba, ang opinyon ng lahat. No, dumaan tayo sa pagiging people pleaser ganun, 'di ba? Ayaw nating mapahiya, ayaw nating madungisan ang ating pangalan. Gusto natin na
maganda't gwapo lang tayo sa paningin ng ibang tao. Kaya may mga desisyon tayong nagagawa o may mga pagkakamali tayong nagagawa para ma-maintain ang mga imaheng yun. Pero at the end of the day, hindi naman talaga mahalaga yung mga ganong imahe. Ang mahalaga tunay kang nagmamahal at tunay kang masaya at mapayapa sa piling ng mga taong minamahal mo. Glad to know na naging okay din ang lahat, Benji. Akala ko pa naman magiging 'di ba? Magsisisi ka hanggang huli. Buti na lang at may second chance. Sana all. May second chance. Anyways, maraming salamat, Benji, sa pagbabahagi mo ng napakaganda at nakakakilig na kwento ng iyong buhay. Sa mga nakikinig ngayon, kung nais nyo pong marami ang makarinig ng kwento ngayon natin, ay nako, sabihin nyo na dyan sa inyong mga katabi at pati na rin sa sarili ninyo na i-like at i-share na tong video na to at mag-subscribe na dito sa ating channel. And speaking of subscribers, may mangilan-ngilan tayong subscribers na hindi na content sa pagiging subscriber kundi talagang nagpa-member pa. At dahil dyan, I'm so very thankful sa inyong lahat. Maraming salamat kay Madam Rose Arevalo, Jerica Lope, Evelyn Kawit, Rico Sedanco, Ernesto Boys. Hi din ako kay Miriam Gutierrez, Colleen Bueno, Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, Benson Boyser, Macdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy at syempre kay Madam Mila Rauduban. Maraming salamat. May mangilan-ngilan din sa ating mga dating members na hindi pa nagpaparamdam ngayon pero alam kong babalik din kayo. Babalik ka rin. Babalik ka rin. Hello nga pala ako sa ating mga subscribers na lagi ding nakikinig sa atin. Nakita nyo ba yung pabagong thumbnail natin? Ganun na yung thumbnail natin ngayon na. May pa-AI effect na ganun. Hi ako kay Marge Gold, kay Ruby Ramos. Hello din kay Charlene Baclohan, Mika Mamawag, Mary Grace Ruelo, Bemeline Lumapag, hi! Hi din ako kay Elizabeth Lagunday, kay Christina Season, Sally Buma, kay Mitch 5901. Hello din ako kay Elizabeth, kay Hildag Agrabio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa natin nabanggit, sa susunod nating pagkukwento, baka pangalan nyo na po ang ating isa shoutout dito. Kaya antay lang po kayo dyan. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na humihikayat sa inyo na mag-share din ng sariling kwento ng inyong mga buhay. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Nagulat kayo, biglang lumiwanag sa end. Nakalimutan ko palang i-on yung ring light, ganun. Pero ayos lang yan, di naman importante yung mukha ni Mama Mia. Ang importante naman ay yung buod ng kwento, 'di ba? Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating pagsasama. Ako po ang inyong one and only Mama Mia. Paalam, I love you, buyers!